Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nakadagdag ang Mindanao sa senatorial election. Pero sa presidential, historically sa presidential, ang pinakamahalaga ay L to L, no? Yung Luzon ang pinakamahalaga, including NCR. Ibig sabihin, 2/3 ng boto diyan manggagaling. Luzon and NCR. Ikalawang susunod na pinakamalaking pagkakakunan ng boto ay Central Visayas. No, Central Visayas. Panghuli yung Mindanao. Ibig sabihin, pwede kang manalo sa pagka-presidente pag napanalunan mo yung NCR at Luzon. At sigurado kang panalo kung nakuha mo ang Central Visayas. Kahit masiro ka na sa Mindanao. Kung presidential ang labanan. Kung presidential. No? Ang mahalaga ay Luzon at saka NCR. Dahil almost 60% ng botante diyan manggagaling. No? 60% o 65%. Tapos susunod, Central Visayas. Diba? Central Visayas. Cebu, Bohol. Oo. Cebu, Bohol, tapos Iloilo. Yan yung mga bailiwicks ng boto. No? Kung ikaw ay mananalo dyan, sigurado ka na. No? Kung ikaw ay mananalo sa Luzon at saka sa NCR, halos sigurado ka na. No? Ngayon, mananalo ka sa Mindanao, mananalo ka sa Visayas, tapos talo ka sa Luzon at saka sa NCR, malabo ka maging presidente. No? Malabo ka maging presidente. So, yes, may epekto yan sa senatorial election, pero sa presidential election, ang mahalaga ay Luzon at saka NCR, tapos Central Visayas. Unfortunately, hindi ganun kahalaga ang Mindanao. Unfortunately, dahil kailangan nating i-develop ang Mindanao. So, itong yung mga alyado ng Duterte na alam natin ang talaga sila sa Duterte. Bagamat hindi tulad ng Arroyo tulad nila Arroyo, persang malakas yan. Sa Estrada, mga Bilyar, yan yung mga mga malalaking politiko na may sarili nilang partido. May sarili nilang mga mga allies sa Bilyar, Estrada, Arroyo. Ito alam naman natin mas na-identify ito kay Sara. Sa tingin mo ba itong mga ito ay sasama rin kay Sara sa 2028? Arroyo, Bilyar, Estrada? Sasama yan. Pero nakikita natin ngayon dito sa anti-corruption issue, parang damaged goods sila. Halimbawa, si Jinggoy, baka makulong pa. Diba? Kasama ni Joel Villanueva. Si Mark Villar, baka tamaan din. Kaya nga sumama si Mark sa majority para hindi siya masyadong tamaan Diba? Dito sa usapin ng corruption. Pero whether they like it or not, itong mga ito, diba ba si Cheese? Tingin mo si Cheese makakabangon pa? Tingin mo si Jinggoy at si Joel makakabangon pa? Sa ganitong galit ng mga mamamayan, lalo na ng kabataan, medyo magbabago yung landscape sa 2028. Itong mga tradisyonal na mga pamilya na ito, na dati ay walang tsansang matalo, ngayon ay may tsansang matalo. Dati wala silang tsansang matalo. May pangalan, may kayamanan, may partido. Medyo nagbabago ngayon, attorney. Nakita natin yung mga artista na dati ay halos imposibleng matalo. Halos lahat natalo, maliban kay Lito Lapid. So, may bagong elemento ngayon na kung ito ay masusustain, tingin ko ay magkakaroon ng significant impact sa 2028. Itong anti-corruption ay hindi titigil sa anti-corruption. Pupunta ito sa anti-impunity. Kasama sa impunity ay yung Tokhang, yung EJK. Diba? Kasama yan. Itong anti-corruption, itong anti-impunity, pupunta yan sa anti-China. Sa anti-China. Pupunta yan doon.
itong anti-corruption, anti-impunity, anti-China, pupunta yan sa anti-dynasty. Pupunta yan. No? Magmamature yan. At panghuli, pupunta yan sa pro-reform. No? Pro-reform na itong pinag-uusapan natin mga pamilya at mga politiko ay never naging pro-reform. So yung kombinasyon na yan ng mga anti at saka pro will have a different impact as never before sa ating eleksyon sa 2028. Pero so anong tingin mo kila ito? Siyempre, sa ginagawang ito ng Marcos administration, itong anti-corruption nilang kampanya, tinatamaan ito kahit yung mga allies nila. Mga allies. Halimbawa, tinatamaan ang bilyar. Tinatamaan. Hindi pa masyado, pero kapag lumalim ang investigasyon, pwedeng mahagip si bilyar dyan. Lalo na kapag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte. Sino ba ang DPWH secretary nung panahon ni Duterte? Siyempre, bilyar yan. Ngayon, so posibleng tamaan ng bilyar. Ang ang Arroyo, pwedeng mahagip dito. Ang Estrada, nahahagip na ngayon. So hindi kaya umabot sa punto na dahil nahahagip sila, ay mag-unite sila papunta kay Sara. Anong nakikita mo ba yung ganong senaryo, Nal? Nag-unite na sila nung midterm eh. Di ba? Mismo si Camille ay hindi na sumama sa kampanya ng gobyerno. Ang kasama niya si Amy. Si Camille at saka si Amy in-endorse ni Sara. Ibig sabihin, nagsasama na sila. Si Jinggoy ang kakampi yung mga Duterte sa Senado, di ba? Pero ang kaibahan ay yung kanilang pagkampi kay Sara, baka nga maging bagahe pa sila kay Sara imbis na value added. Dahil makikita ng mga kabataan, makikita ng mga butante, teka, ito yung mga kinakasuklaman namin ng mga korap Tapos kasama ni Sara, ito yung mga sinusuka namin ng mga korap Tapos kasama ni Sara, baka nga makabawas pa sila kay Sara. Kaya baka mas maganda na sumama nga sila kay Sara. Mas maganda. Para sa akin Para sa akin no? Lalo na kung halimbawa makakasuhan yung mga yan. Lalo na kung makukulong yung mga yan. Tingin mo si Sara kukunin sila? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.